Ayan na. Parang ba? Ang tagal ng kandila nyo. O, yan na. Ay, kunin mo agad. Dali. Tama. Ay, dali mo kay Daddy ang bilis. Oh, candy, oh. Happy birthday. Candy. Happy birthday, candy. Sabi niya, this is torture. Happy birthday, candy. Happy birthday. Ang $6 ubos. Ayan, dito tayo sa USCIS office, field office. Kahapon kuha tayo ng citizenship kahapon. Kaso si Mami Lay na late siya ng isang araw kasi meron siyang oath taking today. Late na kasi yung interview niya, hapon na masyado. So hindi nila ginawa yung oath taking kahapon. So kailangan namin bumalik kaagad dito sa the next day ng umaga, kaya nandito kami ngayon. Hindi na namin na-i-vlog yung buong process namin dahil nga stress din. Nakakatakot din yung proseso. Although naman kami prepared, nag-review and kasi may civic test, may exam. 6 lang naman na question. Tapos madali lang yung exam nila. Tapos madali lang din yung interview. Siyempre hindi mo pa rin alam kung ano pang lalabas sa papers mo. Kasi sa YouTube may napapanood kaming mga vlog na bigla na lang tatanungin na ilang beses kang lumabas ng bansa, sabi nung lalaki, 2 beses. Tapos pero dito sa record mo 3 beses. Tapos dininay pa rin niya na lumabas siya ng pangatlong beses. Ayun, na-deny yung niya, na-delay yung citizenship niya. So yun yung mga circumstances na nakakatakot. Yun, okay naman, madali lang naman yung proseso kahapon sa amin, thankfully, thank God. And yun, sa wakas tapos na rin lahat ng namin, ang process namin, citizen na rin kami. So sa mga nagtatanong kung anong status namin dito noong isang beses sa comment, yun na dati kaming green card holder, tapos ngayon citizen na kami. So yun guys, pag-usapan natin ulit mamaya konti pagbalik namin sa bahay kasi medyo malamig dito, giniginawa ko. Okay. Ayun guys. Tapos na yung natin, yung citizenship natin. Nakapag-oath taking na rin si Mami kanina, Mami Lay. And tapos na, nakuha na namin yung mga certificates. So yun, officially citizen na kami. Diba? So, yan. After 10 years, nakuha na rin natin yung citizenship natin. And sa mga nagtatanong, may mga nakikita kami dati ng mga comments regarding kung anong araw bang status namin dito. So, noong time na hindi pa kami citizen or nung green card pa lang kami, iniiwasan namin sumagot sa mga ganong tanong. Kasi hindi pa kami komportableng sabihin sa inyo kung ano yung status namin. Although, okay naman sana na pero advice lang ng mga ibang tao yun na sana hindi dinidiscuss yung mga status na ganon. Pero yan ngayon, citizen na tayo. So, ibig sabihin tapos na yung process natin. So, yun, may share ko na lang din sa inyo kung ano yung path na tinahak namin bago kami naging citizen, no? So sisimulan natin sa simulang-simula noong nasa Pilipinas pa kami. So this was 2013. So noong 2013, nagtatrabaho ako noon as a software developer. Actually, almost 10 years or 11 years in experience na ako noon sa Pilipinas na nagtatrabaho as a software developer or computer science or software engineering, kung ano man tawag natin doon. Yan yung category ko as an IT, no? So, ang trabaho na yon dito sa Amerika is very rare and very
hard to hire kasi hindi siya masyadong maraming available na resources na pwede nilang ma-hire. So yun yung naging category na kaya siya tinawag na skilled worker or para siyang special skilled worker, parang ganon. So dahil doon, mayroon akong mga kasama na nauna na dito sa mga iba't ibang company na nakapunta na dito sa US, no? So isang gabi nagchat kami nung barkada ko or yung dati kong ka-office mate at nasabi nga niya na nandito na nga raw siya sa US and hiring daw yung company nila na para mag-sponsor ng mga software developers pumunta dito sa Amerika. So noong time na yon, okay naman ang buhay namin sa Pilipinas, no? I mean, stable naman kasi maganda naman ang bigayan ng IT industry sa atin, especially if you're a software developer. Maayos ang pasweldo dyan sa atin ng mga ganong klaseng trabaho. So wala talaga sa isip namin noon din na pumunta dito, pero still meron pa rin kaming pangarap na pumunta ng North America. It's either Canada or US. Actually, ang tinatarget ko noon is Canada kasi nga nandun ang parents ko. Kaso nga lang, syempre, alam ko rin naman kasi noon na mahirap talagang pumunta ng Amerika. There's no easy way kasi mas stricto na sila kasi dito sa US kaysa sa Canada. Back on the days pa. Kasi nga masyado na maraming tao dito sa Amerika. Ngayon, nasabi nga niya na willing daw mag-sponsor yung company nila dito, which is to sponsor skilled worker or H1B, yun ang tawag nila doon. So, yun, nagpa-interview na ako sa company ng ka-office mate ko dati, and sa awa ng Diyos nakapasa naman. So yun, kinuha nila sa amin yung mga forms namin, yung mga nag-fill up kami ng mga forms regarding dun sa information namin, and nag-submit rin kami ng mga documents. Nung sinabit namin documents, sila nag-prepare ng papers namin for filing for H1B kasi sila yung magpipetition. So sa madaling salita, wala tayong ginastos, no? So libre lahat yung processing na yun. Wala akong nilabas na pera kahit ano. So mayroon kasing months lang na pwedeng mag-file ng H1B, and I think that was April, I guess. And 2013 April, sinubmit na nila yung papers ko for H1B petition. But not necessarily kasi lahat ng petition na submit is tanggap ka agad. So i-evaluate muna nila yon kung papasa ka ba nga sa category na walang available na ganong resource dito sa Amerika. So sa awa ng Diyos, syempre nakapasa naman tayo dun sa ganong category. So nasama tayo sa lottery. So yun din, hindi lahat ng nagpasa is kahit na valid yung submission mo or kahit na valid yung papers mo for that kind of category, hindi lahat yun makaka-process that year kasi may lottery silang tinatawag. So bubunutin, random bunot yun kung sino mabubunot nila. So may capacity lang every year. Sa awa ng Diyos, na rin tayo ng bunot. So yun, I think it will take some time, I think months, and I think October na nung lumabas na yung approval namin na yun na nga pwede na kaming mag-apply or pwede na kaming magpa-stamp ng H1B visa. So nung lumabas yun, mayroon na kaming nagpa-medical, tapos nagpa-stamping sa US Embassy, tapos pumunta sa POEA, and that's it. Bumili na lang kami ng ticket ng eroplano at we decided to come here in the US noong December 25, Christmas. Actually, pumunta kami dito sa North America at ang una naming pinuntahan is yung bahay namin sa Calgary, bahay ng parents ko. So iniwan ko muna kasi doon ang pamilya ko, which is si Mami Lay at saka yung dalawang bata. Kasi gusto kong pumunta dito sa US na ako lang muna dahil nga para mas magaan at hindi mahihirapan sa
alam mo yun, paglipat-lipat kasi sure, for sure wala pa naman kaming bahay at tutuloy-tuloy pa lang ako sa hotel. So dumating ako dito sa sa US na nung after New Year. So that was January 2014. Nung dumating ako dito, syempre kasagsagan ng winter sa Chicago. Kasi yun yung first date na lugar na pinuntahan ko. Kasi nandun yung mother company namin at doon ako magtatrabaho. Ngayon, dumating kami doon, sobrang lamig at grabe, ang nakaka-depress kasi lalo na mag-isa lang ako. And alam mo yun, hindi ka pa sigurado kung ano magiging kinabukasan namin dito sa US kasi we're back from scratch, ika nga nila. So magsisimula lahat-lahat at kailangan talagang tatagan yung loob. So yun, at sa awa naman ng Diyos, after few months, naging stable na rin sa trabaho. And yun na nga, kinuha na natin sila Mami Lay noong May 2014 dito sa Pennsylvania. At nakuha na natin yung mga bata dito and nagrenta na kami ng bahay dun sa Pennsylvania. Yun na nga yung start ng vlogging ni Mami Lay. Kasi hindi pa siya eligible noon na magtrabaho. And nabuboring siya sa bahay. Ang H4 kasi is wala kasi silang work permit. So hindi ka pa pwedeng magtrabaho dito sa US. So nagsimula siya ng vlogging. Hindi naman siya nag-expect na maraming manonood. So thankfully noon marami naman kahit pa paano nakapanood or nanonood. Hanggang dumating yung time na pinetition na ako ng company ko na magkaroon ng green card. And yun na nga, nakuha na namin yung authorization ng working authorization ni Mami Lay. And doon, before that, actually, before namin nakuha yung authorization ng work, yung EAD na tinatawag nila, is that was 2015 I guess, nag-NCLEX muna si Mami Lay, nag-board exam sa nursing para prepared na siya. Then nag-aral na rin siya mag-drive and yun na nga, ako yung nagturo sa kanya sa pag-drive. And then thankfully isang beses lang naman siya nag-exam sa NCLEX at pinasa niya kaagad. So nung nakapasa na siya and nakuha na namin yung EAD, yun, nag-start na siya mag-work as a nurse. So yun, nung nag-work na siya as a nurse, mas magaan na yung konti yung buhay kasi syempre dalawa na kami kumakayad that time. And yun nga, dumating yung 2 taon sa Pennsylvania hanggang na offeran kami ng kaibigan namin na lumipat na lang doon sa bahay nilang malaki sa New Jersey. At murang-mura lang yung renta at syempre inisip din namin na makatipid. So yun, lumipat kami sa New Jersey at nakita niyo naman sa vlog yung paglipat namin noon sa mga nakasubaybay sa amin. And doon na tuloy-tuloy yung work ni Mami Lay. Then pero pa rin kami noon, medyo hindi pa rin kami sigurado na mag-i-stay sa Amerika kasi meron pa rin chance na pwede kami mapauwi. For example, kung na-fire ka or na lay off ka, ganyan. Yung mga H1B, kung walang work, pwedeng mapauwi sa Pilipinas. So, yun, natatakot pa rin ako noon. Hanggang dumating na nga yung time na yun, yung kinakatakutan ko na tapos na yung project namin and they need to release us dun sa project na yun, sa client na yun. So, medyo yun, one of the darkest moment ng process namin dito sa US is yung part na yun kasi syempre it's very nerve-breaking really kasi masyadong depressed yung pakiramdam ko noon kasi syempre pwede kaming mapauwi anytime kung hindi ko makakuha yung bagong project. Thankfully, meron kaagad na sinalang na bagong project ang company namin and nakuha ko nga yung position na yon. Kaso,
kailangan kong pumunta dito sa Florida. Sa madaling salita, kailangan kong iwanan ng pamilya ko sa New Jersey. Kasi hindi ko rin naman pwedeng kunin si Mami Lay kasi nagtatrabaho siya dun sa lugar na yon. So, yun, wala tayong magagawa kundi iwanan ko ang pamilya ko at pumunta dito sa Florida mag-isa. At ang Florida at saka ang New Jersey pala or Pennsylvania, dun sa lugar na yun, is medyo malayo din, mga 2 oras na eroplano. So, dumating ako dito sa Florida, nagrenta ako ng bahay sa isang Spanish na family at hindi sila marunong magsalita ng English, so medyo mahirap, no? Hindi siya ganun kadali makisama, lalo nakaka-boring dahil wala kang makausap. And then, yun na nga, nagkaroon na tayo ng, alam mo yun, yung parang longing na makapag-usap sa mga Pilipino, ganyan. So, pumupunta ako sa karinderya or what you call this thing, like a grocery store na mayroon siyang kainan, like turo-turo style. And hanggang nakilala naman nila ako na parang tinuring na parang kaibigan or anak kasi mga tita yung mga nandun. So, hanggang nai-recommend nila sa akin na mayroong silang kakilala na nagpaparenta ng kwarto, Filipino na family. And thankfully yung family na yun is mabait. And pumunta ako doon at nagkaroon naman kami ng maayos na pag-uusap at yun nga, nakuha ko yung room na yun. Hanggang isang araw, nagkakapalagayan kami ng loob at palagi kami nagkukwentuhan at nakwento ko nga yung situation namin ng asawa ko na magkahiwalay kami at yun ang profession niya, nurse. Thankfully, may kamag-anak sila dito na same company na pinagtatrabahoan ni Mami Lay sa kabila and na-refer si Mami Lay dito na pumunta. So, yun. Nadala namin si Mami Lay dito sa Florida. Yan din, nakita nyo rin sa vlog yan sa mga nakasubaybay, yung paglipat namin pamilya dito sa Florida at iniwanan namin yung bahay namin sa New Jersey. Nung nandito na kami, nagrenta muna kami, and those were the times na parang mas nakakatakot kasi nung nanalo si Trump as a president, medyo nilimitahan niya yung mga ganong klaseng visa, yung skilled worker kasi ang priority niya is American first, di ba? So yun, ang visa namin noon is every 1 year lang ang validity. So every year kailangan mong renew compared to before na every 3 years yung approval niya. So yun, isa rin yun sa mga nakakatakot kasi every time na magsasubmit ka, there's no guarantee na ma-approve ka. So, yun yung mga nakakatakot noon. Tapos, tinataasan na rin nila yung category ng sweldo na kailangan ganito kataas yung sweldo mo para pumasa ka sa H-1B category. Yun pa yung mga isang nakakatakot doon until, yan, mabuti na lang yung company naman namin is nag-adjust sa mga sweldo na gano'n, mga category na gano'n. And, yan, nagtuloy-tuloy pa rin yung H-1B natin dito sa Florida until till yung time na nakita naman nila yung potential natin sa pagtatrabaho until yung time nga na nakuha na namin yung green card namin noong 2019. So, after 5 years na being here in US, nakuha namin sa wakas yung green card. So, para kaming nabunutan ng tinik during that time. However, hindi pa doon nagtatapos yung proseso. They will give you 5 years to stay in the US and make sure na mag-stay ka during your green card dito sa US ng mas maraming times. So, kung labas ka ng bansa or umaalis ka tapos nag-stay ka ng matagal sa ibang bansa, pwede nilang i-revoke yun or pwede kang hindi ma-approve sa citizenship once na nag-apply ka na. And another thing is, yun nga, kailangan mong i-keep yung record mo na malinis, katulad ng mga DUI, yung mga drunk driving, at saka yung mga violations, or di kaya yung nakikipag-away ka, naririnig ng kapitbahay mo, sinumbong ka sa pulis, yung mga ganong klase ng kaso. Pagka nagkaroon ka ng ganong klase ng kaso,
possible na hindi ka na ma-approve ng ng citizenship mo. So, kailangan mong maging malinis for that 5 years span. And siya nga pala, yung application namin kasi na work visa, we need to spend 5 years. Unlike yung ibang green card na spouse or by marriage, 3 years lang yon. So, mas mabilis yung sa kanila. Sa amin, 5 years. Kailangan namin patunayan yung worthiness namin dito sa US. Then, yan, 5 years. Ito na nga, 2024. January 15, yun na, nag-submit na kami ng papers namin ng naturalization or N400 ang tawag nila doon for citizenship, no? So, akala namin matatagalan yung pagpaprocess, yung palang bilis. Wala pang 3 buwan ata, dumating na yung schedule namin. Actually, 1.5 months nga lang yata. May schedule na kami. Yun nga lang, hindi kami sabay-sabay. Iba yung araw nila Ayan, iba yung araw namin ni Mami Lay. So, hindi kami sabay-sabay na nakakuha ng citizenship. Isang araw lang naman ang pagitan. And then, yun, once na nakuha mo ng schedule, or once na nakuha namin yung schedule, is nag-aral na kami ng civic exam. Kasi mayroon kasing civic questions and na parang 100 questions yun. Kakabisaduhin mo lang yan. And at the same time, yun nga yung advice ko na keep your records straight, especially yung paglabas-labas mo ng bansa ng US, kailangan naka-record yun. Kasi tinitignan nila kung gaano katagal na wala. At the same time, yung mga record mo, kunwari meron kang traffic violation or something like that, at least naka-record yun. Mas maganda kung naitago mo yung mga ticket na nabayaran mo o gano'n. O di kaya sa mga kaso na parang mayroong korte na sitwasyon, kailangan nyo rin i-keep yun, mga ganong klase ng record kasi kailangan nyo ipakita yun. Bottom line is kailangan mo maging honest talaga sa citizenship mo dahil ang gobyerno dito sa Amerika is talagang nakikita talaga nila lahat ng records mo. So hindi ka makakapagtago sa kanila. And yun nga, masisilip at masisilip yung mga records na yun during your processing. At pag nasilip nila yun at hindi mo yun dineclare, it's ground for denial, mga ganun yan. So, kailangan mo talagang super honest sa mga ganong klaseng bagay. Yun, yung pagdating ng interview day namin, syempre kinakabahan tayo. Although nakabisado na namin yung civic test as in memorize. Kasi after that, lalo akong na-curious sa history ng Amerika at nanood din ako ng mga documentary sa History Channel. And feeling ko yun nga, naging deeper yung understanding ko dito sa US na land of, immigrants. Kasi kung tutuusin, lahat ng mga karamihan ng tao dito na ngayon is mga galing Europe or Africa or something like that, Asia. Iba-ibang klase ng tao. There's no such thing as American na except dun siyempre sa mga natives American natin noon. Pero ngayon, mostly mga immigrants family ang nandito. Yung kumbaga, yung mga ninuno nila is nag-immigrate lang dito sa Amerika. So, yun. Mas naintindihan ko yung history ng Amerika. And yun na, dumating na yung time ng interview. And kung nakabisado mo yung 100 questions, napakadali lang ng civic questions. Then, papabasahin ka lang ng isang sentence na questions actually. Then, sila rin sasagot nun pero kailangan mo isulat. So, pag nagawa mo na yun, re-repasuhin na nila yung yung form na pinilakan mo para siguradong ikaw talaga ang nag-file. Kailangan kabisado mo rin yung mga nakasulat doon. So, kung ano yung sinulat mo doon, kailangan mag-match doon sa sinasabi mo. Then after that, approvean nila sa harapan mo yung citizenship mo. And then tatanungin ka nila kung they wanna have the oath taking today or other day or something like that. Yung iba hindi na tinatanong, pinapalabas na lang nila, then sinasabi nila maghintay kayo doon. So sa case ko,
that day mismo, nag-oath taking na ako. Si Mami Le, dahil mas hapon yung ano niya, yung schedule niya, pinabalik siya kinabukasan para mag-oath taking. Mas special nga lang yung oath taking nila Mami Le. Then after that, bibigyan na nila yung certificate and then yes, citizen ka na. Yung oath taking is very important part ng process ko kasi habang nanunumpa akong ganun, syempre na feel mo yung binabasa mo dahil alam mo yun, finally tapos na yung paghihirap ng pagiging immigrant dito sa US, alam mo yun, at finally citizen ka na. Sa hirap, lahat ng pinagdaanan ko sa paperworks, sa kaba, anxieties and everything, worth it lahat after everything. And finally, marami akong kakilala na yung first attempt nila dito pumunta na napauwi sa Pilipinas, mga ganong klaseng situation. And may mga tao rin na syempre hindi rin ganong pinalad na makapunta dito sa Amerika. May mga taong nagdalawang isip nung na-approvean yung H-1B nila. Mayroong mga taong naman na kahit anong gawin hindi mabunot-bunot sa lottery. And maraming case, marami. At doon mo makikita talaga sa USCIS na may mga lumalabas na umiiyak sa sobrang saya dahil nakapasa. Meron din syempre umiiyak na siguro hindi nakapasa, pero mas marami akong nakita na umiiyak na nakapasa, lalo na yung mga may edad na. Syempre siguro mas mahirap yung mga pinagdaanan nila, especially kung galing sila sa mga bansang hindi masyadong nagsasalita ng English. It's very challenging process for them. And yun. So yun lang yung isi-share ko sa inyo guys, at saka thankfully yun, sa wakas tapos na lahat. At kami ngayon is kailangan namin na lang i-update yung social security namin, and at the same time i-update din namin yung passport namin. Kailangan namin kumuha ng US passport and yun, mag-register sa voting. So yun, ang isa nga palang pinaka-importante rin na paalala ko, yung kung mayroon kayong anak na between 18 to 26 years old na lalaki, you guys need to have them registered in selective service pagka green card kayo. Kasi once na nag-citizenship kayo process, tinatanong nila yon, hinahanap nila yon, at kung na-miss mo yon, is malaking aberya. So yun lang guys, no? So tandaan nyo yan sa mga nandito na sa US na green card. Be sure na yung mga anak nyo is nakapag-register doon, lalo na pag 18 to 26 years old. Anyway, that's all guys, and thank you so much. Panonood ulit, and until next time, God bless.